Nung araw na yon, kinailangan talaga isakay at dalhin sa Hague kahit may sakit, kahit may karapatan pumunta sa husgadong Pilipino, kahit hindi pa nakikita ang pamilya, ang doktor, ang abogadong pili. Nandun ka the whole time, galing sa tube hanggang doon sa Villamor. Nandun ka. Hindi mo rin alam, hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam? Yes, Mr. Senator. So you're lying. Madam Chair, I move to set in contempt Ambassador Lacanilaw. Last chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm. Bakit kayo nagmamadali? Eto nga, may sakit yung tao. Ma'am, I don't have that impression na nagmamadali ako. I waited for 12 hours. I worked for 12 hours to make sure that he boards on the plane. Yung purpose namin is to bring him to the plane because that's the order. That's my order and that's my mission. So, who gave you the order? Sir. Who gave you the order? The Chief of the Philippine National Police, sir. The Chief PNP. Hindi na po tayo miyembro ng ICC eh. Kasi kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Eh, siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Very clear na hindi naman hinihingi ang surrender. Ang hinihingi lang nila is extradition with a view to extradition. Yung nga ho, so sana extradition will fail, sir. Extradition will fail because wala ho kung ako tatanungin nyo ngayon, kasi nga wala nga tayong treaty. So kung will fail, bakit pa natin sinurinder si Pangulong Duterte? Yung extradition po nakalagay sa batas, state party po ang isa pong tinitingnan natin. Bansa po. Pa natin sinurinder. Mr. Senator, Mr. Senator, yun po yung option na binibigay ng batas sa authority. Was indicated was with a view to extradition. Hindi yung under ang extradition sapagkat hindi nga tayo, wala na tayong treaty with ICC eh. Nawala na nga yung ating membership. Kaya wala na hong extradition na route. Ang nangyari po, surrender route na lang po ang naiwan. Madam Chair. Kung di ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. Walang obligasyon talaga. Hindi, ano ho ito eh. Ang obligasyon ito to the rest of humanity eh. Wala na nga ang extradition. Kasi yung sinusunod po natin, yung ating international humanitarian law na 9851. That is contained in Republic Act 9851, Section 17 pa rin po. Babalik ho tayo rin muli. So bakit pa natin sinurinder? Bakit pa natin kasi yung po yung sinasabi ng batas eh. May surrender. May surrender. Opo. Ayun, that's what the law says. The law may be harsh, but it is the law. May dahilan ba kung bakit nagmamadali tayo? Hindi po ako, sa akin naman ho, ang naging role ko lang yung nung nag-volunteer ako na samahan si former President Muta ICC. Lahat tayo hindi alam ang dahilan kung bakit nung araw na yon, kinailangan talaga isakay at dalhin sa Hague kahit may sakit, kahit may karapatan pumunta sa husgadong Pilipino, kahit hindi pa nakikita ang pamilya, ang doktor, ang abogadong pili, talagang kinakailangan dalhin na talaga sa The Hague. Ambassador Lacanilaw, I find your answers very misleading eh. Kanina pa, yung sinasabi mo na hindi mo alam na hindi pala siya dinala sa competent court, competent judicial authority. Hindi mo alam. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. I'm giving you a chance. Opo, kung ano po yung Mr. Senator, kung ano po yung nabanggit ko kanina, yun po. Nandun ka the whole time, galing sa tube hanggang doon sa Villamor. Nandun ka. Hindi mo rin alam, hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam? Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying.
Madam Chair, I move to cite in contempt Ambassador Lacanilaw. Last chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm. There being no contrary motion, we uphold the motion to cite Ambassador Marcos Lacanlilao in contempt. Thank you, Madam Chair. I'm giving you the chance already kanina. Sabi ko nga, ayaw namin gamitin yung power to contempt dito, to cite in contempt, pero halata na nagsinungaling ka. Nasa dokumento harap-harapan na po. Mahirap naman yung ganito, konting respeto Ma'am, po. again, may I clarify again, please? Ma'am, it's an extradition form. That's why the questions are answerable by another jurisdiction, but not our jurisdiction. So it's very hard to answer something that works in a different manner. Hindi nga sir, ang tinatanong namin sa kanya is kung nandun man siya the whole time, hindi man niya, alam niya na hindi dinala si President Duterte sa isang competent court. Hindi nga ho, sabihin niya, hindi niya alam. Kaya ho Siya nga nag-suffice. nagsabi na siya nag-oversee sa operation. Tapos hindi niya alam na kung dinala o hindi. I hope we can reconsider the contempt citing because, sir, kaya ho nag-suffice a certification of Kanina pa Prosecutor kami General. nagre-reconsider, Secretary Boying. at Pero saka kaya ho kasalanan nag-suffice po namin. sa ICC, kaya tinanggap nila yung certification po ng DOJ is because under their system of government, under the system of the ICC, ang prosecutor is competent judicial authority. That's why it's very foreign to Ambassador Lacanilao. Hindi naman ho madaling malaman yan until ho pinaliwanag yan ni Justice Ascuna sa atin. Ay, hindi naman- magkaiba po talaga Hindi naman ang pagtingin. Hindi naman kailangan maliwanagan national. Sabi naman nationally, ang liwanag naman po nun. Balikan na lang natin si General Torre. General Torre, ano ba talaga yung dahilan kung bakit nagmamadali? Sinabi mo na hindi naman Madam Chair, you have ruled already the citing in contempt. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if Yes, you may... the ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Yes, General Torre, please, we'd like you to be a little bit more forthright and straightforward. What was the real reason for the rush? You yourself said this was an arrest with a warrant. Therefore, no reglementary period as articulated by Article 125 applies. Bakit kayo nagmamadali? Eto nga, may sakit yung tao. Ma'am, I don't have that impression na nagmamadali ako. I waited for 12 hours. I worked for 12 hours to make sure that he boards on the plane. Yung purpose namin is to bring him to the plane because that's the order. That's my order and that's my mission. So, Who gave hindi you the ako order? Sir, Who gave you the order? the Chief of the Philippine National Police, sir. The Chief PNP. You are giving orders to the CIDG. Who gave you that order? Sir, I'll invoke my executive privilege. Bakit executive privilege po? Paano naging executive privilege po? Pakaliwanag, sinabi na naman ni DOJ. That's executive privilege po, basta usapan na po within the executive department, hindi na ho namin pwedeng ilabas dito. I think those matters are matter of executive privilege. Maliwanag The decision-making process of the executive department, especially on the top level, kasama na po kami, ay executive privilege. But I have gone as far as saying, I gave the clearance. Yes, you have. Clearance, but not the order. Well, it can be interpreted both ways, sir. Well, klaruhin natin, sir. You gave the order or you gave the clearance I gave the clearance to the SILG. to the SILG? Yes. So meaning the SILG was the one who gave the orders to the Chief PNP? Well, that's why we are citing executive privilege, because we do not want to be drawn into this long discussion. Yes, I'm sorry it's so long, but it's also because certain witnesses have been so evasive. Ano yung problema sa executive privilege dito? Hindi naman kayo military o diplomatic corps, hindi naman diplomatic communications to ng Pilipinas at ICC. Wala naman kaming tinatanong sa ganon. Bakit hindi masagot yan?
Maliwarag naman po yung Supreme Court at may limitasyon naman yung executive privilege. Tinatanong lang, sino nag-utos? Paano ba? Ano ho kasi, decision-making process po ng Executive Department ay mahirap pong ilabas lahat ng nangyayari. Ito yung purpose of executive privilege. That's the purpose, that's the reason why this doctrine was ruled, was drawn by the Supreme Court in the different cases. Kasi Yes, ano that's ito right. ang internal deliberations po ng cabinet at top level leadership ay hindi po talaga pinag-uusapan. I think that we should give it to each other. Yung caucus po na Senate, hindi po pinag-uusapan yan. I was once as chief of staff, I witnessed a caucus of the senators, but I never spoke about it in my whole life because that is the way it works. In Senate, Kasi kung meron po naging Secretary Remulla, in Senate versus Ermita, it's very clear that General Torre is not covered by the claim of executive privilege. Arresting a person is not a quintessential and non-delegable power of the president. It's very clear. He's not a cabinet member. He's not even the chief PNP. And it's not like this information isn't available elsewhere. And if it's available elsewhere, then we do not need the answer from him, Madam Senator. Madam Chair, ang sa akin lang ito, gusto ko bigyan ng DN is not really on the arrest. Yes. Yung pagbiyahe talaga, yung pagsakay ng eroplano, dinala sa dahig. Okay lang restuin nyo. Dalhin ninyo sa competent court. I-surrender nyo sa RTC. Ipakulong ninyo dyan sa krami. Pero yung dinala, sinakay ka agad sa eroplano, very much premeditated na plano. Kaya gusto namin malaman kung sino nagbigay ng order. Yun lang naman ang gusto namin malaman ng committee na ito. Again, it's covered by executive privilege, sir. I'm sorry. Even with General Torre? Well, it will go up to our level already. General Torre, and then It will go up to our level already, ma'am. Kaya sa akin po, mas gugustuhin kong intayin ang magiging hatol ng Korte Suprema sa issue. Hindi ho natin kahit magdamag po tayo rito, hindi ho magbabago ang paningin nyo at hindi ho magbabago ang paningin ko. Andito rin yung... Madam Chair, if I may? yes, Senator Bato, please. I just would like to remind the Secretary of Justice that we are not here to determine kung sinong tama, kayo ang tama, or kami ang tama. We are here para malaman yung katotohanan. Because somewhere along the way, alam namin may nagsisinungaling. Kaya gusto namin malaman kung anong tama. Ay, hindi po kami nagsasabi na tama kami. Tama si Justice Ascuna, tama po kayo. Yung katotohanan lang po ang ating yung ICC na mag-initiate ng extradition laban kay Pangulong Duterte. Bakit binyahin na kagad natin doon sa Interpol? Wala pong sinabi dito na kailangan natin i-surrender. Ang extradition po na nasasabi po sa Section 17 ay meron pong treaty sa extradition, sa extraditing state. Kung ano halimbawa, ang ICC tsaka ang Pilipinas, kung tayo po member ng ICC, kailangan po na judicial proceedings. Hindi na po tayo member ng ICC eh. Kasi kung member po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Kaya nga Kasi yung po yung malinaw po na may treaty po na kinakailangan para ho magkaroon ng extradition. Wala pong treaty eh. Kasi nga nag-withdraw na tayo sa ICC. Kasi di ba treaty yung dati, sapagkat ang Senado po nag-concur po sila sa treaty. But unilaterally it was withdrawn by the President. Kaya po pero sir, dyan, pero sir, ito, very clear man ito, sir. Ako hindi ako abogado, ikaw abogado ka, pero ako, I just don't want to be emotional about everything. Gusto ko lang talagang para malaman natin itong totoo dito. Ito, very clear na hindi naman na hinihingi ang surrender. Ang hinihingi lang nila is extradition with a view to extradition. Yung nga ho, so sana extradition will fail, sir. Extradition will fail because wala ho kung ako tatanungin nyo ngayon, kasi nga wala nga tayong treaty. So kung will fail, bakit pa natin sinurinder si Pangulong Duterte? Yung extradition po nakalagay sa batas, state party po ang isa pong tinitingnan natin. Bansa po ang sinasabi
sa Section 17. Kung yung Sir, mga koma nga, Sir, mga koma, nanggagaling ito sa ICC, itong papel ito. pero yung sa Section Galing. 17 nga, yung ating batas nga, sinasabi nga, dahil sa mga koma na yan, ay ang mahalaga, state party po ang mag-a-apply ng extradition. Wala ho tayong treaty sa state party o sa ICC kasi nga, inatras po ng President Duterte. Bakit pa natin sinurinder? Bakit pa natin Kasi yun po yung sinasabi ng Duterte? batas May surrender. May Yun po yung surrender. sinasabi. Opo. Ayun, that's what the law says. The law may be harsh, but it is the law. Ay, nako. Very clear man ito, sir. Extradition lang ang Yun lang pinagawa. naman, Bakit tayo pinilit na i-surrender? Hindi man lang Extradition ang naghintay for hinihingi ng request. ICC. Kung di ho tayo umatras sa ICC, kung di ho inatras ni President Duterte yung ating membership sa ICC, talagang extradition po O lalabas so kung dyan. umatras na tayo sa ICC, bakit pa kailangan Nawala pa natin, ho yung treaty natin. Kailangan pa natin i-surrender. Nawala ho Bakit yung agreement natin, sir. O sir, kaya nga sir, bakit pa natin sinurinder? Kasi wala naman tayo, to start with, wala na tayong room statute na Yun po yung option. pagbabasihan dahil wala na tayong, hindi na tayo membro. Bakit pa natin sinurinder? Mr. What's the Senator, purpose? Mr. Senator, yun po yung option na binibigay ng batas sa authorities sa amin po, sa amin pong departamento at sa ating pong executive department. Malinaw po yun. Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Pero hindi yun ang hiningi ng Interpol. Maliwanag yun, hindi po ba? Hindi kasi Dahil hindi yun. nandyan sa binabasa natin, doon sa diffusion order with a view to extradition, di ba? At yun lang. Hindi pa nga dumating yung request, wala pa rin yung assurance that extradition will be sought. Hindi nga ho pa All maaaring that, was indicated was with a view to extradition. Hindi So, mo under ang extradition sapagkat hindi nga tayo, Pinuntagan na ninyo wala na lahat tayong ng treaty mga- with ICC Nawala na nga yung ating membership. Kaya wala na hong extradition na route. Ang nangyari po, surrender route na lang po ang naiwan. Madam Chair. Kung di ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. O kung wala na tayong treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa ang extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo biniyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. So ang maliwanag, Bakit mo pa sinurrender? Yun po yung yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin ina-admit na mabuti po tayo. sa ating bansa. Mabuti. Yun po yung aming paningin ang pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Yun po ang aming tingin, ang tama naming ginawa. para nakakabigla naman dahil sinasabi ninyo, wala na nga tayong ICC, di wala tayong obligasyon. Hindi, pero yung Pinagdagan na lang ninyo. Ma'am, yung extradition kasi, pumapasok yan dahil membro tayo ng ICC. Dahil nawala tayo sa ICC, wala na tayong option sa extradition. Kasi tayo mismo nag-withdraw nawala tayong treaty natin. Kaya sumugal tayo sa surrender. Oo, yun talaga yun ang naging Pero, best judgment namin. ang sugal na yon, hindi nagsasaad na may obligasyon ng Pilipinas. Walang obligasyon talaga. Hindi, ano ho ito Ang obligasyon ito to the rest of humanity Wala na nga ang Yun nga ho yun extradition. Kasi Di yung ano pa sinusunod po natin, yung ating international humanitarian law na 9851. That is contained in Republic Act 9851, Section 17 pa rin po. Babalik ho tayo rin muli.